Isang gabi ng pagsuko, kapalit ng kinabukasan, isang sikretong hindi kayang itago ng dambuhalang kumpanya. Si Amara ay isang simpleng dalaga mula sa probinsya na ang tanging baon ay talino at pangarap. Ngunit sa malupit na mundo ng korporasyon, ang isang top-notcher na katulad niya ay tila basura kung wala kang backer. Sa gitna ng matinding pangangailangan, ang naghihingalong ina sa ospital at ang banta ng pagkakatanggal sa trabaho, napilitan si Amara na tanggapin ang isang alok na kailanman ay hindi niya naisip na gagawin niya. Isang gabi, isang kontrata, isang Dante Valderrama. Si Dante ang kinatatakutang CEO ng Valderrama Group of Companies, ang nag-iisang tagapagmana ng isang imperyo sa loob ng 17 henerasyon. Malamig, mailap at walang puso kung ituring. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng kanyang opisina, isang kasunduan ang nabuo sa pagitan nila ni Amara. Ang kanyang pagiging regular sa trabaho, kapalit ng isang gabi ng pagsasama. Akala ni Amara matatapos ang lahat ng sumikat ang araw, ngunit ang mantsa sa puting sapi ng kama ni Dante ay hudyat lamang na simula ng isang mas masalimuot na kwento. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang tiyan ay dahan-dahang lumalaki, isang buhay na nagpapatunay na ang gabing yun ay higit pa sa isang transaksyon. Habang tinitiis ni Amara ang pang-aapi at pang-aabuso ng mga katrabaho sa opisina, kabilang na ang malupit na si Direktor Patricia, lihim siyang inaalagaan at binabantayan ng pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Sa loob ng opisina, siya ay isang hamak na empleyadong tagabili ng kape, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Valderrama, siya ang reynang nagdadala ng susunod na tagapagmana. Hanggang kailan mananatiling lihim ang kanilang ugnayan? Paano gaganti si Amara sa mga taong yumapak sa kanyang pagkatao kapag nalaman nila na siya ang asawa ng kanilang boss? Tunghaya ng isang kwentong puno ng kilig, pait ng kahapon at ang tamis ng paghihiganti. Sa ngalan ng pag-ibig, isang nobelang magpapatunay na ang tunay na panalo ay hindi nakukuha sa yaman, kung hindi sa tibay ng pusong handang lumaban para sa pamilya at sa taong minamahal. Ang bango ng mamahaling sandalwood at peppermint ang unang sumalubong sa katinoan ni Amara bago pa man niya maidilat ang kanyang mga mata. Malambot ang ilalim niya. Masyadong malambot para sa manipis na kutsyon na kinagisnan niya sa probinsya. At masyadong presko para sa maliit niyang apartment sa syudad. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang kisaming yari sa madilim na kahoy at mga recessed lights na nagbibigay ng marangyang liwanag. Doon lamang bumalik ang lahat ng alaala kagabi. Ang alak, ang desperasyon, ang kontrata. Napalingon siya sa kanyang tabi. Doon, mahimbing na natutulog ang lalaking nagmamay-ari ng silid na ito, si Dante Valderrama. Sa ilalim ng madilim na kumot, bakas ang matitigas na muscles ng balikat nito. Sa pagtulog, tila maamo ang mukha ng CEO, malayo sa halimaw ng boardroom na kinatatakutan ng lahat. Ang matangos na ilong nito at mga labing kagabilang ay naging marahas sa kanya, ay tila iginuhit ng isang perpektong manlililok. Pumasa sa probasyon, bulong ni Amara sa sarili habang nanginginig ang kanyang mga labi. Para to kay nanay. Pinilit niyang bumangon kahit na bawat galaw niya ay tila may humihila sa kanyang puson. Sa pag-upo niya, naramdaman niyang hapdi ng kanyang unang gabi. Isang gabi na isinuko niya hindi dahil sa pag-ibig, kung hindi dahil sa pangangailangan.
Eksaktong pagtapak ng kanyang paa sa malamig na sahig. Narinig niya ang malalim na boses na nagpatayo ng balahibo niya. Saan ka pupunta? Napalingon si Amara. Gising na si Dante. Nakasandal ang isang siko sa unan habang ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya nang may kakaibang intensidad. Boss, babalik na po ako sa trabaho. Maraming salamat po. Nauutal na wika ni Amara habang mabilis na pinupulot ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig. Maupo ka muna, masyado kang nagmamadali. Utos ni Dante. Hindi to pakiusap. Ito ay isang mando. Kailangan ko pong mauna sa opisina. Baka makita tayo ng mga katrabaho ko. Bago pa matapos ni Amara ang sasabihin, isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang ibabang bahagi. Napahawak siya sa gilid ng mesa at napapikit sa sakit. Muntik na siyang mawala ng balanse ngunit sa isang iglap, naramdaman niya ang malalaking kamay na sumalo sa kanyang bewang. Napaangat ang tingin ni Amara. Masyadong malapit ang mukha ni Dante. Naaamoy niya ang hininga nito ng amoy kape at alak. Nagtamang kanilang mga mata. Ang nanunuring mga mata ng binata at ang nagmamakaawang mga mata ng dalaga. Masyado ba akong maras? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay bumaba ng isang oktaba. May bahid ng pagsisisi sa kanyang tono na hindi niya maipaliwanag. Isang hamak na empleyado lang ito, isa sa daan-daang nagtatrabaho sa kanya. Pero bakit parang ayaw niya na makitang nasasaktan ito? Ayos lang po ako, Sir Dante. Kasama po to sa napag-usapan, sagot ni Amara na lalong nagpakunot ng noo ng lalaki. Ipapahatid kita sa ospital. Hindi ka papasok ngayon. Ani Dante habang tinatanawang ang pinto. Ako nang bahala sa investment department. Walang magtatanggal sa'yo. Hindi na po kailangan. Marami pa po akong tatapusing proposal. Pagpupumilit ni Amara. Sa takot na lalong magiging malapit sa binata, dali-dali niyang isinuhot ang kanyang blusa at halos tumakbong lumabas ng penthouse. Naiwan si Dante na nakatayo sa gitna ng silid. Napatingin siya sa kama. Doon sa gitna ng puting sapin ay may bakas ng pulang mantsa, isang patunay na siya ang nauna. Na sa kabila ng pagiging probinsyana at dukha nito sa mata ng iba, may dangal itong dala na sa kanya lang ibinigay. Virgin pa siya. Bulong ni Dante sa sarili. Napahawak siya sa kanyang sentido. Hindi niya alam kung bakit pero ang imahe ng luhaan at namumutlang mukha ni Amara ay ayaw mawala sa kanyang isipan. Kinuha niya ang intercom. Lucas, danan mo ko ng impormasyon tungkol sa empleyadong nagngangalang Amara mula sa investment department. Lahat, mula sa records niya sa probinsya hanggang sa bayarin niya sa ospital, ngayon din. Habang papalayo si Amara sa gusali, hawak niya ang kanyang tiyan. Hindi niya alam na ang gabing ito ay hindi lamang naging susi para sa kanyang trabaho, kundi ang simula ng isang habang buhay na pagkakatali sa lalaking kailanman ay hindi niya maaabot. Pagpasok ni Amara sa investment department, tila bumigat ang bawat hakbang niya. Ang hapdi sa kanyang katawan ay hindi pa rin nawawala, ngunit mas masakit ang bigat sa kanyang dibdib. Pilit niyang inayos ang kanyang suot. Sinusubukang itago ang anumang bakas na nangganap kagabi. Oh! Look who's finally here! Ang bida nating probinsyana! Isang matalim na boses ang bumasag sa katahimikan ng opisina. Si Direktor Patricia, nakatayo ito sa gitna ng hallway. Nakapamewang at suot ang isang mamahaling suit na tila ba sandata niya laban sa mga katulad ni Amara. Director Patricia, pasensya na po, medyo masama lang pong pakiramdam ko kaya. Hindi ko kailangan ng drama mo, Amara, putol nito sa kanya. Bumili ka ng kape, ngayon din, at siguraduhin mong eksaktong 180 degrees Fahrenheit ang init niyan. Inabot ka ng 3 oras bago nakabalik mula sa kung saan. Wala ka bang utak?
Napayuko si Amara. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin galing siya sa penthouse ng may-ari ng kumpanyang ito. Pero pinili niyang manahimik. Kinuha niya ang order at lumabas sa gitna ng tirik na araw. Pagbalik niya pagkalipas ng ilang sandali hinihingal siya. Ngunit bago pa niya maibabang kape, inagaw ni Patricia ang folder na nasa ibabaw ng desk ni Amara. Ito ba yung proposal para kay Mr. Wang? Yung pinakamalaking investment deal ngayong quarter? Nakangising tanong ni Patricia. Opo, Director. Pinagpuyatan ko po yan. Yan na lang po ang kulang para ma-regular ako. May pag-asang sagot ng dalaga. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Patricia. Regular, Amara. Amara, gumising ka. Sa mundong ito, ang ipinanganak na mayaman ang tunay na panalo. Isipin mo ha, top-notcher ka sa exam, galing sa sikat na paaralan sa probinsya at matalino. Pero bakit tagabili ka lang ng kape araw-araw? Dahil wala kang backer. Binuklat ni Patricia ang folder at binurang pangalan ni Amara sa front page. Sinadya ko talagang utusan ka para makapirma ako ng kontratang ito bago ka pa makabalik. Ngayong gabi, ako ang makikipag-dinner kay Mr. Wang at kay Boss Dante. Pero Director, akin ang ideyang yan. Bakit yung inagawang kliyente ko? Nanginginig ang boses ni Amara sa galit at pait. Para ipamukha sa'yo ng mga dukha na kahit na anong sipag ay mananatiling malaking biro. Lumapit si Patricia at bumulong. At hindi mo makikita si Boss Dante sa buong buhay mo. Ngayon, iligpit mo ng mga gamit mo at itapon sa labas. You're fired! Hindi niyo ako pwedeng i-fire ng walang dahilan. Ayaw mong lumuhod ha? Tinulak ni Patricia ang mga gamit ni Amara mula sa mesa. Nagkalat ang mga ballpen, notebook at ang tanging litrato ng kanyang ina sa sahig. Luluhod ka sa harap ko at hihingi ng tawad o sisiguraduhin ko na walang kumpanya sa bansang itong tatanggap sa'yo. Nangihinang mga tuhod ni Amara. Naisip niya ang kanyang ina sa ospital. Naisip niya ang bill na kailangan niyang bayaran sa Biyernes. Unti-unting bumaluktot ang kanyang mga binti. Akmang luluhod na siya sa harap ng mapangaping direktor. Nang biglang bumukas ang malakas na double doors ng department. Isang matikas na figura ang pumasok, kasunod ang 5 bodyguards. At si Lucas, ang kanyang assistant. Ang hangin sa loob ng kwarto'y tila naging yelo. Sino nagpapaluhod sa empleyado ko? Ang malamig at motoridad na boses ni Dante Valderrama ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Mabilis na tumayo si Dante sa tabi ni Amara at hinawakan ito ng mahigpit sa braso bago pa man tumama ang tuhod ng dalaga sa sahig. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, walang lamig sa mga mata ni Dante, kundi isang nagbabagang galit na nakatuon kay Patricia. Boss Dante, bakit po kayo nandito? Utal at namumutlang tanong ni Patricia. Halos maging abo ang mukha nito sa takot. Tinignan ni Dante ang kalat sa sahig, ang litrato ng ina ni Amara na natapakan at ang nanginginig na dalaga sa kanyang tabi. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nandito ako para tingnan kung bakit ang pinakamagaling kong asset ay ginagawa mong utusan. Wika ni Dante. Lumingon siya kay Lucas. Bawasan mong ranggo ni Patricia Lima. Tanggalan ng sweldo ng 3 buwan. At lahat ng kinuha niyang credit sa proposal na ito, ibalik sa tunay na may-ari. Humarap siya kay Amara na hanggang ngayon hindi pa rin makapagsalita. Pumunta ka sa HR ngayon din. Kunin mong appointment letter mo. You are now a regular senior associate. Deklara ni Dante sa harap ng lahat. Naramdaman ni Amara muling pagkirot ng kanyang tiyan. Napahawak siya dito. Isang kilos na hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Dante. Dahil sa nangyaring ito, maaga kayong umuwi lahat ngayon. Anunsyo ni Dante bago muling bumaling kay Amara sa isang pabulong na boses na siya lang ang makakarinig. Magpahinga ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo.
dahil may kailangan pa tayong pag-usapan mamaya. Hindi magkamayaw ang mga bulungan sa investment department nang makaalis si Dante. Ang mga katrabaho ni Amara na kanina lang ay nakikitawa kay Patricia ay biglang nagiba ang ihip ng hangin. Lumapit ang ilan para tulungan siyang pulutin ng mga gamit, pero tanging ang litrato ng kanyang ina ang kinuha ni Amara. Marahan niya na pinunasan ng alikabok sa mukha ng ina sa litrato. Nang makarating siya sa HR, tila panaginip ang lahat. Isang pirmadong kontrata ang inabot sa kanya. Hindi lang siya regular, binigyan din siya ng posisyon na may matas na sahod at benepisyo. Congratulations, Miss Samara. Bili ni Boss Dante, i-process agad ang payroll card mo. Nakangiting sabi ng HR manager. Paglabas niya ng gusali, saktong tumunog ang kanyang phone. Isang notification mula sa bank app niya. Ang bumungad. Bank alert. 5 million pesos has been deposited to your account. Halos mabitawan ni Amara ang kanyang telepono. 5 milyon? Napasandal siya sa pader ng gusali. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang pangako ni Dante kagabi ay tutulungan siya sa gastusin. Pero ang halagang ito ay sobra-sobra pa para sa isang gabi. Binabayaran niya ba ang dangal ko? Mapait na tanong ni Amara sa kanyang sarili. Kumirot ang kanyang puso. Sa kabila ng tulong, hindi niya maiwasang makaramdam ng dumi. Hindi siya isang bayarang babae. Naputol ang kanyang pag-iisip nang mag-vibrate muli ang phone niya. Isang tawag mula sa ospital. Hello, Miss Amara. Ito po ang Finance Department ng St. Jude Medical. Gusto lang po naming ipaalala na kailangan nyo ng bayaran ng balanse ng 300,000 para sa operasyon ng nanay nyo. Hanggang Biyernes na lang po ang palugit. Kung hindi, ititigil na po namin ang mga gamot niya. Opo ma'am, huwag po, babayaran ko po ngayon din. Nanginginig niyang sagot. Tinignan ni Amara ang balanse sa kanyang screen. Naroon ang 5 milyon. Isang pindot lang, ligtas na ang kanyang ina. Pero alam niyang oras na gamitin niya yon habang buhay na siya na may utang na loob kay Dante Valderrama. Habang nangyayari yon, sa loob ng itim na Rolls Royce, nakaupo si Dante habang binabasa ang report na ibinigay ni Lucas. Sir, ito ng background check kay Amara. Simula ni Lucas. Galing siya sa isang maliit na baryo sa probinsya. Namatay ang ama niya sa isang aksidente nung bata pa siya. Ang ina niya ay may stage 3 cancer at kasalukuyang nasa ospital. Siya ang tanging inaasahan. Napahinto si Dante sa pagbabasa. Tumingin siya sa bintana. Naalala niyang takot at tapang ng mga mata ng dalaga kagabi. Nakuha na ba niya ang pera? Opo sir. Pero ayon sa tracker ng bank account niya, hindi pa niya to binabawasan. Kumunutang noon ni Dante, karamihan ng babaeng nakakasalamuhan niya ay gagawin ang lahat para sa ganung halaga. Bakit ang isang dalagang hirap na hirap sa buhay ay nag-aalilangan pa? Sir, may isa pa po. Dugtong ni Lucas. Ang lolo niyo, si Tandang Boss. Nalaman niya na may dinala kayong babae sa penthouse niyo kagabi. Gusto niya kayong makita sa mansyon mamaya. Alam niyo naman po, desperado na siya na magkaroon ng apo. Sabihin mo kay Lolo, wala itong kahulugan. Malamig na sagot ni Dante. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagsisinungaling siya. May kung ano kay Amara na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito katulad ng mga socialite na pakitang tao lang ang ganda. Kinagabihan hindi nakatiis si Amara. Pumunta siya sa opisina ni Dante kahit nalampas na ang oras ng trabaho. Alam niyang nandun pa ito dahil sa liwanag ng top floor. Nang makapasok siya sa opisina, nakita niya si Dante na nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Boss Dante, tawag niya, lumingon ng lalaki. Bakit nandito ka pa? Sabi ko magpahinga ka. Inilapag ni Amara ang payroll card sa mesa nito. Hindi ko po pwedeng tanggapin ng 5 milyon. Sobra po ito. Gusto ko pong magtrabaho ng marangal para mabayaran ang utang ko sa inyo. Lumapit si Dante sa kanya. Ang bawat takbang ay nagbibigay ng kakaibang kaba kay Amara. Binigay ko yan dahil kailangan mo para sa nanay mo. Pero
Hindi ko po binibenta ang sarili ko, boss. May luha sa mga mata ni Amara. Ang nangyari kagabi, akala ko po para lang yun sa regular status ko. Biglang hinawakan ni Dante ang magkabilang balikat ni Amara at idinikit ito sa pader. Sa tingin mo ba, ang isang gabi mo'y katumbas lang ng pagiging regular? Amara, ikaw ang kauna-unahang babae na pinatulog ko sa kama ko. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Sa sobrang lapit nila, ramdam niyang init ng katawan ng binata. Ngunit bago pa man may mangyaring muling maramdaman ni Amara ang matinding hilo. Napahawak siya sa kanyang ulo at unti-unting nanghinang kanyang mga binti. Amara! Mabilis siyang nasalo ni Dante. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, isang amoy ang pumasok sa kanyang ilong. Ang amoy ng pabango ni Dante na dati gusto niya, pero ngayon ay biglang nagpabaligtad ng kanyang sikmura. Boss, gusto ko pumasuka, ungas ni Amara. Bago tuluyang nawalan ng malay sa bisig ng lalaki. Doon lamang napansin ni Dante ang kakaibang pamumutla ng dalaga. Binuhat niya ito at kaagad na tinawagan ang kanyang personal na doktor. Dok, pumunta ka dito sa opisina ngayon din. I think something is wrong with her. Hindi alam ni Dante na sa gabing iyon, ang hinala ng kanyang lolo at ang kinatatakutan ni Amara ay magtatagpo sa isang balitang yayanig sa kanilang dalawa. Malamig ang aircon sa loob ng opisina ni Dante, ngunit pinagpapawisan ng malapot si Amara habang dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Nakahiga siya sa mahabang sofa sa loob ng executive suite. Sa gilid niya, nakatayo si Dante na seryosong nakikipag-usap sa isang lalaking nakaputing gown. Si Dr. Castillo, ang pamilya ng doktor ng mga Valderrama. Gising na siya, saad ni Dante nang mapansin ang paggalaw ni Amara. Agad itong lumapit, ang mukha ay bakas at isang emosyong hindi mawari ni Amara kung galit o pag-aalala. Boss, pasensya na po, nahilo lang ako. Siguro dahil lang sa pagod. Pilit na bumangon si Amara kahit na umiikot pa rin ang paligid. Hindi lang ito basta pagod, Amara. Seryosong wika ni Dr. Castillo. Tinignan ng doktor si Dante bago muling bumaling sa dalaga. 1 linggo nang nakalipas mula nung huling siklo mo. Dahil ayon sa pagsusuri at sa mga sintomas na sinabi ni Sir Dante, positive ka. Tumigil ang mundo ni Amara. Positive? Anong ibig niyang sabihin, Dok? You are 4 weeks pregnant, Amara. Direktang sagot ni Dante. Ang boses ito'y parang kulog sa pagtinig ng dalaga. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amara. 4 na linggo? Ang gabing akala niya kabayaran lang para sa kanyang trabaho ay nag-iwan ng isang permanenteng marka sa kanyang buhay. Hindi maaari. Pabulong na iyak ni Amara. Napahawak siya sa kanyang tiyan na tila ba sinusubukang kumpirmahin kung may buhay pa nga ba doon. Boss, aksidente lang ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko ito ipagsasabi. Hindi ko kayo idadamay. Idadamay? Naging madilim ang mukha ni Dante. Lumapit siya at hinawakan ng baba ni Amara. Pinilit ito na ipatingin sa kanya. Sa tingin mo ba, hahayaan ko na magiging tagapagmana ng pamilyang Valderrama ay lumaki sa kung saan? Sa tingin mo ba, ganun ako kawalang kwentang ama? Pero, hindi niyo naman po ako mahal. Isa lang akong empleyado. Giit ni Amara habang umaagos ang mga luha. Hindi pag-ibig ang pinag-uusapan dito, Amara. Responsibilidad ito. Malamig na tugon ni Dante. Humarap siya kay Lucas na kanina pa nakatayo sa pintuan. Ihanda ang sasakyan. Ililipat natin ang mga gamit ni Amara mula sa apartment niya patungo sa mansyon ngayon din. Ano? Boss, hindi ako pwedeng tumira doon. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa opisina? Hindi po nila alam na may nangyari sa atin. Kung ganun, mas mabuting malaman nilang katotohanan. Banta ni Dante. Wag po! Mabilis na pigil ni Amara. Ayokong isipin nila na ginamit kong bata para makaakyat sa pwesto. Hayaan niyo ko na magtrabaho ng normal. Parang awa niyo na. Sandaling natahimik si Dante. Tinitigan niyang namumutlang dalaga. Fine, mananatili kang empleyado sa paningin nila. Pero sa sandaling lumabas ka ng gusaling ito, ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ko. Titira ka sa mansyon
at wala kang magagawa doon. Pagdating sa mansyon ng mga Valderrama, halos malula si Amara sa laki ng estatwang ginto na naglalakihang mga poste. Ngunit ang mas nagpakaba sa kanya ay ang matandang lalaking naghihintay sa kanila sa Grand Hall. Si Don Sigismundo, ang lolo ni Dante. "Dante, totoo ba ang balita?" Sigaw ng matanda habang masayang humahakbang palapit. "May dinadala na bang apo ang pamilyang ito?" Tumingin ang matanda kay Amara. Mula ulo hanggang paa ay sinuri siya nito. Inasahan ni Amara na itataboy siya dahil sa kanyang katayuan, ngunit laking gulat niya nang hawakan ng matanda ang kanyang kamay. "Salamat, iha. Salamat at dininig mo ang panalangin ko," tuwang-tuwang wika ni Don Sigismundo. "Sa loob ng 17 henerasyon, ngayon lang ulit kami magkakaroon ng bagong dugo. Dante, siguraduhin mo na walang kulang sa batang ito." "Lolo, magpahinga na kayo." Pagod si Amara. Tipid na sagot ni Dante. Inakay ni Dante si Amara patungo sa isang kwarto na mas malaki pa sa buong apartment niya. "Dito ka na muna. May mga maid na mag-aasikaso sa'yo. Bukas isasabay tayong papasok sa opisina. Pero magpapababa ka sa kanto para hindi ka mahalata." Bago lumabas si Dante, huminto siya sa pinto at, "Tungkol sa 5 milyon, huwag mo nang isipin ang utang na yan. Gamitin mo para sa nanay mo. Simula ngayon, ang buhay mo at ang buhay ng batang yan ay pag-aari ko na." Naiwang mag-isa si Amara sa gitna ng karangyaan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang pangarap niya na maging regular na empleyado ay natupad na, pero ang kapalit naman ay ang kanyang kalayaan. Paano siya makakapagtrabaho sa tabi ng kanyang boss na hindi pinapaalam sa mundo na siyang ina ng susunod na hari ng kumpanya? At higit sa lahat, paano mapoprotektahan ang kanyang puso mula sa isang lalaking ang tanging tingin sa kanya ay isang responsibilidad? Maagang nagising si Amara sa loob ng dambuhalang silid sa mansyon. Hindi siya nakatulog ng maayos. Bawat kumpas ng kurtina ay tila nagpapaalala sa kanya na hindi siya kabilang sa marangyang mundong ito. Gayunpaman, kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang pumasok sa trabaho dahil yun lang ang tanging paraan para maramdaman niya na may kontrol pa rin siya sa sarili niyang buhay. Sa tapat ng gusali ng Valderrama Group, bumaba si Amara sa isang kanto bago ang main entrance. Gaya na napagkasunduan nila ni Dante. Nakita niyang itim na Rolls Royce si Dante na marahang dumaan sa harap niya. Sandaling bumaba ang bintana nito at nagtama ang kanilang mga mata. Walang salita, isang tangulang mula sa binata. Ngunit sapat na yon para mag-init ang pisngi ni Amara. "Amara! Ano, nakakuha ka na ba ng kape?" Bumungad kaagad ang matinis na boses ni Patricia pagtapak niya sa investment department. Bagamat na-demote ito, hindi pa rin nawawalang kayabangan ito. "Regular ka na nga, pero tandaan mo, ako pa rin ang mas nakakata sa'yo sa karanasan." Pagmamayabang ni Patricia habang nakatingin sa suot na simpleng blusa ni Amara. "At bakit parang namumutla ka? O baka naman nag-uumpisa ka ng kabahan dahil hindi mo kayang panindigan ang posisyon mo?" "Maayos lang po ako, Direktor." "Ay, Senior Manager Patricia na pala." Mahinaw na sagot ni Amara na sinadyang idiin ang bagong ranggo ng babae. Namula sa galit si Patricia. "Abat? Sumasagot ka na! Porket ba't pinagtatanggol ka ni Boss Dante kahapon? Huwag kang mag-ilusyon. Marami nang dumaan na magaganda at matatalino dito. Pero sa dulo, basura pa rin ang turing niya sa mga katulad mo." Pinili ni Amara na huwag kumibo. Umupo siya sa kanyang desk at sinubukang mag-focus sa kanyang trabaho. Ngunit sa tuwing darating ang amoy ng kape mula sa pantry, nakakaramdam siya ng matinding pagbaligtad ng sikmura. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo para sumuka. Hindi niya alam na nakasunod pala ang malisyosong tingin ni Patricia. Tanghalian nang makatanggap si Amara ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. "Pumunta ka sa rooftop ngayon din. Huwag kang magdadala ng kahit na sino." Alam ni Amara kung kanino galing yon. Pagdating niya sa rooftop, nakatalikod si Dante habang nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad. Nang marinig ang kanyang yabag, lumingon ito. "Hindi ka kumakain." Bungad ni Dante, may bitbit itong paper bag mula sa isang mamahaling restaurant. "Sabi ni Lucas, 3 beses ka na nagpapabalik-balik sa banyo."
Boss, baka may makakita sa atin dito. Kabado ni Amara. Pinasara ko ng access sa floor na ito sa loob ng 30 minuto. Seryosong wika ni Dante, lumapit siya at inabot ang pagkain. Kailangan mong kumain para sa bata at para sa'yo. Salamat po, mahinang sabi ni Amara. Habang kumakain siya sa ilalim ng silong, hindi niya mapigilang mapatingin kay Dante. Bakit niyo po ito ginagawa? Pwede niyo naman po akong padala na lang ng pagkain sa pamamagitan ni Lucas. Naupo si Dante sa tabi niya. Isang bagay na hindi kailanman gagawin ng isang CEO sa isang empleyado. Dahil gusto kong makita kung maayos ka, Amara. Hindi ko alam kung paano maging ama. Pero alam ko kung paano protektahan ang mga bagay na mahalaga sa akin. Napatigil si Amara sa pagmuya. Mahalaga? Isa lang ba siyang bagay na pag-aari nito? O may mas malalim ang pag-ibig na sabihin ng mga salita ng lalaki? Pagbaba ni Amara mula sa rooftop, nakasalubong ni si Patricia sa hallway. Nakataas ang kilay nito at may hawak na isang pirasong papel. Saan ka galing, Amara? Ang tagal mong nawala. Usisa ni Patricia. Bago pa makasagot ang dalaga, biglang inagaw ni Patricia ang bag na dala ni Amara. Ano to? Pagkain mula sa Legrand. Napakamahal nito ah. Saan ka kumuha ng pera? O baka naman may sugar daddy ka na? Ibalik na sa akin yan. Sigaw ni Amara. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, nalaglag ang isang maliit na puting papel mula sa bulsa ni Amara. Ito ang medical certificate na ibinigay ni Dr. Castillo kaninang umaga bago siya umalis ng mansyon. Mabilis itong napinulot ni Patricia. Nalaki ang mga mata nito nang mabasang nakasulat. Obstetric ultrasound. 4 weeks gestational age. Buntis ka? Malakas na bulalas ni Patricia na narinig ng buong departamento. Kaya pala, bigla kang naging regular. Kaya pala, pinagtatanggol ka ni Boss Dante. Sino nga man ito, Amara? Isang hamak na probinsyana? Nabuntis ka agad para mapanatili sa kumpanya? Nanginig ang buong katawan ni Amara. Ang sikretong pilit niyang tinagoy na bunyag sa pinakamaling paraan. Hindi totoo yan. Tanggi ni Amara. Pero ang kanyang mga luhay nagkanulo sa kanya. Anong hindi totoo? Nanditong ebidensya. Tinaas ni Patricia ang papel. Dapat malaman ito ng board. Dapat malaman to ni Boss Dante para matanggal ka na sa kumpanyang ito dahil sa iskandal na dala-dala mo. Ngunit bago pa man makakbang si Patricia, isang pamilyar na boses ang pumutol sa lahat ng ingay. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Patricia. Nandun na naman si Dante. Nakatayo sa dulo ng hallway. Madilim ang mukha, tila handang pumatay sa titig pa lang. Tumahimik ang buong investment department. Kahit ng tunog ng pag-type sa mga computer ay huminto. Ang lahat ng matay nakatuon kay Dante Valderrama ng auray tila isang bagyong paparating. Ang bawat hakbang niya patungo kay Patricia ay nagbibigay ng nakakangilong tunog sa sahig. Boss Dante! Nawutal na wika ni Patricia. Pilit ay tinatagong takot sa likod ng isang mapait na ngiti. Mabutit nandito kayo! Tingnan niyo itong si Amara. Buntis siya! Isang malaking iskandalo to sa kumpanya. Nilalaswa niyang reputasyon ng Valderrama Group. Ibigay mo sa akin ang papel. Ulit ni Dante. Mas mababa at mas mapanganib ang tawanan ng boses. Nanginginig na inabot ni Patricia ang medical certificate. Inasahan niya na makikita ang galit ni Dante kay Amara. Inasahan niyang itatapon nitong dalaga palabas ng gusali. Ngunit laking gulat niya nang kunin ni Dante ang papel at maingat tutupiin bago ilagay sa kanyang bulsa. Sir, kailangan siya tanggalin. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang hamak na empleyado na magdadala ng bastardong anak sa loob ng opisina. Isang malakas na hampas sa mesa ang nagpatahimik kay Patricia. Tumingin si Dante sa lahat ng empleyadong nakikiosyoso. Makinig kayong lahat. Anunsyo ni Dante. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw hanggang sa kabilang palapag. Ang batang dinadala ni Amara ay hindi bastardo. At ang lalong hindi siya isang hamak na empleyado lang. Lumapit si Dante kay Amara na noon ay nakayuko tahimik na umiiyak. Sa harap ng lahat, pinwesto ni Dante ang kanyang kamay sa bewang ng dalaga at hinila ito palapit sa kanyang katawan. Isang protektadong yakap na nagpapahiyaw sa isipan ng mga nakakakita. Ang batang ito
ay ang susunod na tagapagmana ng pamilyang Valderrama. Deklarasyon ni Dante. At si Amara, siya ang babaeng pakakasalan ko. Sino mang mambastos sa kanya, sino mang magpapaiyak sa kanya, ay itinuturing na kaaway ng buong pamilyang Valderrama. Halos lumuwang mga mata ni Patricia. Ang kanyang tuhod ay nanghina hanggang sa mapaupo siya sa kanyang silya. Asawa? Pero, paano? Kailan? Hindi siya sinagot ni Dante. Sa halip binalingan niya si Lucas. Lucas, ipak ang lahat ng gamit ni Amara. Mula ngayon hindi na siya magtatrabaho sa investment department. Ilipat ang kanyang desk sa loob ng executive suite ko. Siyang magiging personal strategic consultant ko. At ang tanging reyna ng opisina ko. Pagdating sa loob ng opisina ni Dante, agad na napaupo si Amara sa malambot na silya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Ang sekretong iningatan niya ay naging headline na ngayon ng buong kumpanya. Bakit niya ginawa yun? Mahinang tanong ni Amara habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Sabi niyo, itatago natin. Sabi niyo, ayaw niyo ng gulo. Lumuhod si Dante sa harap niya. Isang kilos na kung makikita ng board of directors ay siguradong hihimatayin sila sa gulat. Hinawakan niya ang kamay ni Amara. Hindi ko kayang panoorin na tinatrato kang basura sa harap ko, Amara. Pag-amin ni Dante, ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pagiging boss. Naroon ang isang lalaking handang makipagdigma para sa kanyang pamilya. Mas gusto ko nang malaman ng buong mundong totoo kaysa hayaan kang luhuran ang mga taong wala namang narating kundi ang mga Pero ang board, ang mga investor, baka bawiin nilang mga shares nila dahil dito. Pag-aalala ni Amara. Hayaan mo sila. Ako ang Valderrama. Ako ang kumpanya. Tugon ni Dante. Mula ngayon, wala ka nang dapat ikatakot. Ang tanging trabaho mo ay ang alagaan ng sarili mo at ang ating anak. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lucas na may dalang mga dokumento. Sir, tumatawag na po si Don Sigismundo. Nabalitaan niyang nangyari. Gusto niya pong ituloy ang plano para sa grandeng kasal sa susunod na buwan. Nakatinginan si Amara at Dante. Ang kasal na dati bahagi lang ng responsibilidad ay tila nagkakaroon na ng bagong kahulugan. Ihanda ang lahat, Lucas, sabi ni Dante. Habang hindi inaalis ang tingin kay Amara. Gusto ko ang pinakamagarang kasal na nakita sa bansang ito. Walang sinuman na magsasabing hindi karapat-dapat ang asawa ko. Sa kabila ng takot, nakaramdam si Amara ng isang kakaibang init sa kanyang puso. Marahil ang pagpasok niya sa kumpanyang ito bilang isang probinsyanang nangangarap ay hindi lang pala para sa trabaho, kundi para mahanap ang lalaking magiging sandigan niya habang buhay. Naging mabilis ang mga sumunod na araw. Ang dating tinitingnan hamak na empleyado ay siya na ngayong pinaka-pinag-uusapang babae sa bansa. Ang balitang tungkol sa nalalapit na kasal ni Dante Valderrama at Amara ay naging headline sa bawat pahayagan at sa social media platform. Ngunit sa likod ng marangyang paghahanda, ang pagpili ng mamahaling French lace para sa kanyang gown at ang pag-aayos ng mga bulaklak na mula pa sa Holland ay unti-unting pagkabuo ng isang maitim na balak. Si Patricia na ngayon ituluyan na natanggal sa kumpanya dahil sa kanyang asal ay hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. Sa isang madilim na sulok ng isang bar, kaharap ng isang lalaki mula sa nakaraan ni Amara sa probinsya. Si Rico, ang dating manliligaw ni Amara na may masamang reputasyon. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Rico habang tinitignan ang makapal na sobre ng pera na inabot ni Patricia. Gawin mo na lang ang trabaho mo, nakangising sagot ni Patricia. Gusto kong sirain ang imahe ni Amara sa harap ng lolo ni Dante. Ipakita mo sa kanila na hindi siyang inosenteng probinsyanang akala nila. Sabihin mo na may utang siya sa'yo, na naglayas siya dahil sa pera. Samantala, sa mansyon ng mga Valderrama, abala si Amara sa pag-aayos ng kanyang mga gamit nang biglang pumasok si Dante. May dala itong maliit na kahon. Para sa'yo. Maikling sad ni Dante, ngunit may lambot sa kanyang mga mata. Nang buksan ito ni Amara, bumungad ang isang napakagandang emerald necklace na napapalibutan ng mga diamante.
Boss Dante, masyado po itong mahal. Marami na kayong naibigay sa akin. Hindi na boss. Ang itatawag mo sa akin, Amara. Ilang linggo na lang at magiging asawa na kita. Seryosong sabi ni Dante. Lumapit siya at sinuot ang kwinta sa leeg ng dalaga. Ang kanyang mga daliri bahagyang dumampi sa balat ni Amara na nagpadayo ng kuryente sa buong katawan nito. Gusto kong malaman ng lahat ng babaeng mahal ko ay karapat-dapat sa lahat ng yaman ko. Napatitig si Amara sa kanya. Mahal ko? Yun ang unang pagkakataon na ginamit ni Dante ang salitang yon. Hindi na ito tungkol sa responsibilidad o sa bata. Ngunit ang sandaling yun ay naputol nang pumasok si Lucas na may bitbit na balita. Sir, may isang lalaki sa labas ng gate. Nagngangalang Rico. Sinasabi niyang siya ang tunay na ama ng batang dinadala ni Amara. Halos mabitawan ni Amara ang hawak niyang gown. Namutla siya at napakapit sa braso ni Dante. Hindi totoo yan. Hindi ko siya naging kasintahan. Pinagtangkaan niya lang ako naghahasain noon sa probinsya kaya ako lumuwas ng Maynila. Naging madilim ang mukha ni Dante. Lucas, papasukin mo siya pero dalhin siya sa private study. Ayoko marinig ito ni Lolo. Sa loob ng study room, matapang na humarap si Rico. Dante Valderrama, hindi mo ba alam? Ang babaeng yan ay tumakas sa amin dahil ninakawan niya ako. At ang batang yan, baka sa akin yan. Tumawa ng mapait si Dante, isang tawang nakakapangilabot. Tumayo siya at lumapit kay Rico ng may otoridad na tila isang leon na handang pumatay. Sa tingin mo ba, hindi ko ipapa-background check si Amara bago ko siya pinatira dito? Tanong ni Dante. Nilabas ni Dante isang folder mula sa kanyang drawer. Alam kong lahat, Rico. Alam kong kasong sinampalaban sa'yo sa probinsya dahil sa pang-aabuso mo sa mga kababaihan. Alam ko rin na binayaran ka ni Patricia Lim para magpunta dito. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Hindi niya akalain na ganun kabilis kumilos ang kapangyarihan ni Dante. Lucas, tawagan ng mga pulis. Ibigay ang mga ebidensyang nakalap natin tungkol sa panlilin lang at pagbabalakmail ni Rico at ni Patricia. Utos ni Dante. At siguraduhin mo na hindi niya sila makakatapak muli sa lungsod na ito. Nang mailabas ni Rico, mabilis na nilapitan si Dante si Amara at nanginginig sa isang sulok. Niyakap niya ito ng mahigpit. Huwag kang matakot, walang sino man ang makakasira sa atin. Bulong ni Dante sa kanyang buhok. Paano kung may maniwala sa kanila? Tanong ni Amara sa pagitan ng hikbi. Kung ang buong mundo'y maniniwala sa kanila, kakalabanin ko ang buong mundo. Sagot ni Dante. Dahil sa gabing yun sa penthouse, alam nating dalawa ang katotohanan at ang katotohanan yun ang magbubuklod sa atin sa harap ng dambana. Sa kabila ng paninira, mas lalong tumibay ang pundasyon ng kanilang ugnayan. Ang bagyong idinulot ng kanilang mga kaaway ay nagsilbi lamang na apoy na nagpatibay sa bakal ng kanilang pag-ibig. Ang katedral ay napupuno ng mga pinakasikat at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Mula sa mga senador hanggang sa mga bilyonaryong negosyante, lahat ay naghihintay na makita ang babaeng nakakuha sa mailap na puso ni Dante Valderrama. Ang paligid ay nababalot ng mga puting rosas at ang bango ng mamahaling insenso. Sa loob ng bridal room, nakatitig si Amara sa kanyang refleksyon. Ang kanyang gown ay isang obra maestra, puno ng mga kristal at mahabang train na tila ulap sa puti. Ngunit hindi ang gown na nagpakinang sa kanya, kundi ang kaligayahang mababaka sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay ang kanyang ina na ngayon ay maayos ng kalagayan at nakaupo sa isang dekalidad na wheelchair. Salamat sa pinakamahusay na doktor na kinuha ni Dante. Anak, napakaganda mo, maluhaluhang sabi ng kanyang ina. Sinong mag-aakala na ang simpleng buhay natin sa probinsya ay hahantong sa ganito? Dahil ito sa inyo, Nay, para sa inyong lahat ng ito, sagot ni Amara habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ina. Nang bumuka sa mga pinto ng simbahan, tumigil ang mundo. Sa dulo ng dambana, nakatayo si Dante. Suot ang kanyang itim na tuxedo
Mukha siyang isang prinsipe mula sa mga kwentong pocketbook na binabasa ni Amara noon. Pero higit pa doon, ang titig ni Dante sa kanya ay puno ng pagsamba. Isang titig na nagsasabing siya na ang simula at dulo ng buhay nito. Habang naglalakad si Amara sa pasilyo, nararamdaman niyang mga mata ng mga tao. Wala nang panghahamak, tanging paghanga na lamang ang naroon. Sa gitna ng karamihan, nakita niyang ilang dating katrabaho sa investment department na dati kutyang-kutya sa kanya. Ngayon ay pilit na kumakaway at nagnanais na mapansin ng bagong asawa ng kanilang boss. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, naramdaman ni Amara ang higpit ng hawak ni Dante. "I promise to protect you," bulong ni Dante bago magsimulang seremonya. "Now, I promise to love you for the rest of my life." Ang reception ay ginanap sa pinakamalaking ballroom ng isang 5-star hotel na pag-aari rin ng mga Valderrama. Sa gitna ng kasiyahan, isang hindi inaasahang bisitang sumubok na lumapit. Si Patricia Lim. Gulanitangan niyo at halatang desperada. Sinubukan niya na makalusot sa mga guards para lang makahingi ng tawad. "Amara! Amara, please! Ibalik mo ako sa trabaho! Wala na ako mapuntahan! Wala nang tumatanggap sa akin!" Lumingon si Amara. Dating manginig-nginig siya sa takot kapag nakaharap ang babaeng ito. Pero ngayon nakatayo siya ng matuwid. Hindi dahil sa yaman ni Dante, kundi dahil sa pagkilala niya sa sarili niyang halaga. Lumapit si Amara kay Patricia, sapat na para marinig lamang silang dalawa. "Direktor Patricia, tinuruan niyo ako ng estado sa buhay ang nagdidikta ng pananaw. Ngayon, hayaan mo ang pananaw ko magdikta sa katayuan mo. Hindi paghihiganti ang gagawin ko sa'yo. Hindi katarungan. Ang lahat ng kinuha mong credit at ang lahat ng paninirang ginawa mo ay may katumbas na pananagutan sa batas. Amara, parang awa mo na!" "Tapos ng oras ng awa, Patricia. Oras na para harapin mo mga pagkakamali mo," mahinaw na sabi ni Amara bago siya tumalikod at bumalik sa tabi ni Dante. Inakay ni Dante si Amara sa gitna ng dance floor para sa kanilang unang sayaw bilang mag-asawa. Habang marahan na umiikot sa ilalim ng mga chandelier, napahilig ang ulo ni Amara sa dibdib ng asawa. "You handled that well, Mrs. Valderrama," nakangiting sabi ni Dante. "Natuto lang ako sa pinakamagaling na boss sa mundo," biro ni Amara. "Hindi na akong boss mo," sabi ni Dante habang nilalagay ang kamay sa tiyan ni Amara kung nasaan ang kanilang anak. "Ikaw na ang boss ng puso ko." Sa gabing yun, sa gitna ng musika at liwanag, naramdaman ni Amara ng bawat pait na dinanas niya mula sa probinsya hanggang sa opisina ay naging sulit. Hindi lang siya basta pumasa sa probisyon, nakamit niyang pinakamataas na promotion sa buhay, ang maging katuwang na lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. 8 buwan ang mabilis na lumipas. Ang tiyan ni Amara ay malaki na at sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya nanatili sa bahay para lang magpahinga. Sa ilalim ng paggabay ni Dante, naging katuwang siya nito sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang probinsya ng tagabili ng kape? Noon ay isa na ngayong iginagalang na strategist na kinatatakutan sa boardroom dahil sa kanyang talas at malasakit sa mga maliliit na empleyado. Isang hapon, habang nasa gitna sila ng isang mahalagang meeting tungkol sa bagong project pabahay para sa mga mahihirap. Isang project na si Amara mismong nag-isip. Bigla siyang napahinto sa pagsasalita. "Amara, are you okay?" agad na tanong ni Dante, sabay tayo mula sa kanyang upuan. "Dante, tubig." Anas ni Amara habang nakahawak sa kanyang tiyan, napatingin ang lahat sa sahig, nabasag ng kanyang panubigan. Sa isang iglap, tila nagkagulong buong boardroom. Ngunit si Dante, na kilala sa pagiging kalmado sa gitna ng krisis, ay mabilis na binuhat ang kanyang asawa. "Lucas, ihanda ang sasakyan! Tawagan mo si Dr. Castillo. Sabihin mo na paparating na kami." Sa loob ng ospital, hindi mapakali si Dante. Ang matapang na CEO na kayang magpasunod ng libo-libong tao ay tila isang batang nagpabalik-balik sa tapat ng delivery room. Naroon din si Don Sigismundo,
na hindi mapigilan ng pagdarasal gamit ang kanyang rosaryo. Dante, kumalma ka. Magiging maayos ang lahat. Pagpapakalma ng lolo nito. Lolo, hindi ko kaya makitang nasasaktan siya. Pag-amin ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig. Pagkalipas ng ilang oras na tila walang katapusan, narinig ang isang malakas na uha ng sanggol. Bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Castillo na may ngiti sa mga labi. Congratulations, Dante. It's a healthy baby boy. Isang matikas sa tagapagmana para sa pamilyang Valderrama. Nang pumasok si Dante sa silid, nakita niya si Amara na pawis pa at pagod, ngunit may pinakamagandang ngiting nakita niya sa buong buhay niya. Hawak nito ang isang maliit na sanggol na nakabalot sa asul na kumot. Meet our son, Dante, mihinang sabi ni Amara. Lumapit si Dante at hinalikan ng noon ni Amara bago dahan-dahan na kinuhang sanggol. Sa unang pagkakataon, ang halimaw ng boardroom ay napaiyak. Ang batang ito ang simbolo ng kanilang paglalakbay. Mula sa isang gabing puno ng pag-aalinlangan tungo sa isang buhay na puno ng pagmamahal. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Amara sa opisina para sa isang special na anunsyo. Hindi siya pumasok bilang empleyado, kundi bilang ang madam na may bitbit ng pagbabago. Sa harap ng lahat ng empleyado, kabilang ang mga bagong hire na tila natatakot sa presensya ng CEO, nagsalita si Amara. Dati, pumasok ako dito ng tanging baon ay pangarap at takot. Takot na dahil wala akong backer, wala akong mararating. Simula niya. Ngayon, bilang asawa ni Dante Valderrama at bilang ina ng susunod na tagapagmana, nais ko na baguhin ang kultura ng kumpanyang ito. Dito sa Valderrama Group, ang talino at sipag ang magdidikta ng inyong asenso, hindi ang inyong pinagmulan. Nagpalakpakan ng lahat. Sa gilid nakatingin si Dante sa kanyang asawa na may labis na pagmamalaki. Alam niyang hindi lang siya nakahanap ng asawa, nakahanap siya ng isang rina na kayang baguhin ang mundo. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, may isang huling sorpresa si Dante para kay Amara. Amara, may isa pa akong regalo. Sabi ni Dante habang inaabot ang isang dokumento. Nang basahin to ni Amara, nalaki ang kanyang mga mata. Ang lupa sa probinsya. Binili mo ang dating hasyenda na kinatatayuan ng bahay namin? Hindi ko lang binili. Sagot ni Dante. Pinangalan ko yan sa'yo. Doon tayo magbabakasyon kasamang anak natin. Gusto ko makita niya kung saan nagmulang pinakamatapang at pinakamagandang babae na nakilala ko. Niyakap ng mahigpit ni Amara si Dante, ang dating probinsyanang buntis sa kanyang boss. Ay hindi na lang basta isang kwentong pocketbook. Ito na ang kanyang buhay, isang buhay na mas makulay at mas masaya kaysa sa anumang nobelang naisulat. 5 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa mga bintana ng mansyon ng Valderrama sa probinsya. Hindi na itong madilim at tahimik naman siyang nakinatatakutan noon. Ngayon, puno na ito ng buhay, tawanan at ang bango ng sariwang bulaklak mula sa hardin ng mismo si Amarang nag-alaga. Daddy! Look! I caught a butterfly! Sigaw ng isang maliit na batang lalaki na kamukhang kamukha ni Dante. Ito ay si Lia, ang 5 taong gulang na tagapagmana na may talino ng kanyang ina at otoridad ng kanyang ama. Mula sa balkonahe, nakatingin si Dante at Amara sa kanilang anak. Nakaakbay si Dante sa kanyang asawa habang ang isa naman niyang kamay ay nakahawak sa kanyang umbok na tiyan ni Amara, ang kanilang pangalawang blessing. Sinong mag-aakala na dito tayo hahantong, Dante? Mahinang sabi ni Amara habang nakasandal ang ulo sa balikat ng asawa. Mula sa isang gabi na puno ng takot sa penthouse mo hanggang dito sa payapang buhay sa probinsya. Hinarap siya ni Dante at hinawakan ng kanyang magkabilang pisngi. Hindi yun dahil sa tadhana lang, Amara. Dahil yun sa katapangan mo, pinatunayan mo sa akin ng tunay na yaman ay hindi na sa bank account, kundi nasa pusong handang magmahal at lumaban. Sa loob ng 5 taon, naging matagumpay ang pamumuno ng mag-asawa sa Valderrama Group. Si Amarang naging boses ng mga maliliit na empleyado at sa ilalim ng kanyang pamamahala, marami pang probinsyana ang nabigyan ng pagkakataon na umasenso ng walang kinatatakutang Direktor Patricia.
Si Patricia naman, matapos pagsilbihan ng kanyang parusa sa batas ay nabalitang bumalik sa kanyang probinsya upang magsimula ng payak na buhay, malayo sa karangyaan at kasamaan na dati niyang kinahumalingan. Nang hapon din na yon, isang munting salo-salong dinao sa hardin para sa kaarawan ni Don Sigismundo. Naroon ang ina ni Amara na ngayon ay malakas na't masayang nakikipagkwentuhan sa matanda. "Amara, apo!" tawag ni Don Sigismundo. "Salamat sa pagbibigay ng bagong buhay sa pamilyang ito. Hindi lang apo, ang ibinigay mo ko hindi pag-asa." Ngumiti si Amara tinignan ng kanyang pamilya. Napagtanto niya na ang bawat pagsubok, ang pang-aapi sa opisina, ang hirap ng pagbubuntis ng mag-isa sa simula at ang pagtatago ng kanilang relasyon ay mga kabanata lamang na kailangang malampasan para marating ang kasalukuyang pahina. Nang lumubog ang araw, naiwan ng mag-asawa sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. "May gusto pa bang asawa ko?" tanong ni Dante habang hinalikan ng kamay ni Amara. "Gusto mo ba ng bagong kumpanya? Isang isla? Sabihin mo lang." Tumawa ng mahinhin si Amara tumiling. "Wala na Dante. Sa totoo lang, kahit na bumalik tayo sa panahon na tagabili lang ako ng kape mo, basta ikaw ang kasama ko. Pakiramdam ko, ako pa rin ang pinakamayamang babae sa mundo." "Well, Miss Valderrama," bulong ni Dante bago dinidikit ang kanyang labi sa labi ni Amara. "Hinding-hindi na kita hahayaan na bumili ng kape para sa akin. Mula ngayon, ako ang magsisilbi sa'yo hanggang sa huling tibok ng puso ko." Sa ilalim ng mga bituin, ang kanilang kwento ay nagtapos kung hindi lang sa isang happy ending, kundi sa isang panibagong simula ng isang pag-ibig na walang kinikilalang antas, walang itinatagong lihim at puno ng wagas na kaligayahan. 10 taon na ang lumipas mula ng isang hamak na probinsyanang si Amara ay pumasok sa dambuhalang gusali ng Valderrama Group. Ngayon, hindi na siyang nanginginig na dalagang tagabili ng kape. Siya na ang tumatayo bilang chairwoman ng Amara Foundation, ang sangay ng kumpanya na nagbibigay ng scholarship at trabaho sa mga matatalinong kabataan mula sa malalayong lalawigan. Sa loob ng kanilang pamilyar na penthouse, kung saan nagsimulang lahat ng takot at pangako, nakatayo si Amara habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila. Hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang kanan nakatayong 12 taong gulang na si Liam na ngayon ay seryosong nagbabasa ng isang business proposal. "Mom, I think we should invest more in sustainable farming for the northern province." Wika ni Liam sa tono na saktong kopya ng kanyang ama. Napangiti si Amara. "Gawin mo ang sa tingin mo ay tama, Liam. Basta wag mong kakalimutan ang mga taong nasa likod ng bawat papel na yan." Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dante. Bitbit ang kanilang bunsong anak na si Claire na 5 taong gulang pa lamang. Sa kabila ng paglipas ng panahon, tila hindi tumatanda si Dante. Lalo lamang itong nagiging kagalang-galang, bagamat mas malambot ng kanyang mga mata tuwing nakatingin sa kanyang pamilya. "Work is over, my queen." Anunsyo ni Dante sabay baba kay Claire na kaagad tumakbo patungo kay Amara. Naupo silang 4 sa malawak na veranda. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nilabas ni Amara ang isang lumang dokumento, ang kanyang unang employment contract na gusot-gusot na at tila kupas na ang tinta. "Naalala mo ba to, Dante?" tanong ni Amara. "Ang sabi dito, 6 months probation. Akala ko noon, yun ang pinakamahirap na 6 na buwan ng buhay ko." Kinuha ni Dante ang kamay ni Amara at hinalikan ito sa harap ng kanilang mga anak. "And you passed, didn't you? Hindi lang bilang regular employee, kundi bilang babaeng nagpatino sa akin. If I didn't meet you, I'd probably still be a cold, heartless CEO living in a golden cage." Naging sulit ang bawat luha, bulong ni Amara. Ang bawat pang-aapi ni Patricia, ang bawat takot na baka hindi tayo tanggapin ng mundo. Lahat ng yon naging hagdan para marating natin ang kinalalagyan natin ngayon. Sa kanilang huling gabi sa Maynila, bagong kanilang nakaplanong paglipat ng permanente sa probinsya upang doon na palakihin ng mga anak, naramdaman ni Amarang tunay na tagumpay. Ang tagumpay niya hindi ang 5 milyong piso sa bangko, hindi ang posisyon sa kumpanya at hindi ang marangyang apelyido. Ang kanyang tunay na tagumpay ay ang pag-ibig na nagsimula sa isang pagkakamali
ngunit pinanday ng katapatan hanggang sa maging isang perpektong tadhana. Habang pinapanood nilang pagsabog ng mga fireworks sa kalangitan, isang selebrasyon para sa anibersaryo ng kumpanya. Niyakap ni Dante si Amara mula sa likuran. "Two more chapters, Mrs. Valderrama?" "To forever, Boss Dante." Tugon ni Amara habang nakasandal sa dibdib na lalaking minsan ay naging boss niya. Pero ngayon ay naging buhay niya na.